dumako ho tayo sa, naku, ito si Robin Padilla. Kahapon ho, mga bossing, kahapon ho, nung isang araw, na-vlog po natin yung tungkol po doon sa maisog-maisog na nangyayari po doon sa Canada. Pakita ko sa inyo yung litrato ho, mga kababayan. No? Yung maisog doon sa Canada, aba, yung kanilang isog, no? Yung kanilang utog, mga bossing, isinama nila doon sa ano yun, Lapu-Lapu Festival. Yun yung pangalan Lapu-Lapu Festival, mga bossing. Parehas na parehas ho yan, mga kababayan, nung panahon na nasa New York naman po yung mautog nila. Nasa New York, di ba? Ang ginawa nila, Independence Day. Merong malawakan na parada doon sa New York. Ang ginawa ng mga yan, isinali yung kanilang maisog. Tapos nagbibideo, naggano, tingnan mo, ang dami na namin. Bongbong Marcos, bumaba ka na. Lagot ka na. Pero ang totoo, nakisali lang ho sila, mga kababayan. So dyan ho, mga bossing, isiningit na naman ho nila yung maisog nila. No? Isiningit na naman ho nila yung maisog nila. May nangyaring sakuna. Meron nung nangyaring sakuna, 10 ang patay, mga kababayan, pero ang sinasabi ng mga DDS, naku, si Bongbong Marcos na naman ho ang may kasalanan. Diba? Naku, si Bongbong Marcos na naman ang may kasalanan, mga kababayan. Lahat na lang po, no, na nangyayari sa kapaligiran po ng mga DDS, si Bongbong Marcos po ang may kasalanan na ating presidente. Mga DDS po yung mga yan. Di ba, Ma'am Eva Punsalan? Oh. Mga DDS po yung mga yan. Ngayon, si Robin Padilla, may banat dito. Di ko alam kung gusto ding sisihin ni Robin Padilla ang ating Pangulo, no? Patungkol po doon sa mga nasagasaan. Kasi merong isang Canadian, mga bossing, na nasa wastong gulang, hindi lang ho natin sigurado kung nasa wastong pag-iisip. Dahil yun yung naririnig ko na dahilan kung bakit nangyari yung insidente na yun. Siya po ang nategi, mga kababayan. Ngayon, basahin po natin yung sinasabi dito ni Robin Padilla. Yung pag inanalisan nyo ho, mga kababayan, parang gusto din niyang isisi kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Kung tunay na walang motibo, diba? Sa umpisa pa lang, kung tunay na walang motibo, ano ang nagtulak para gawin ng hayop na ito ang pananagasa o pagpatay? No? Doon nga ho yun, mga bossing, doon sa Lapu-Lapu. No? Baka kasi pinasok nyo pa kasi yung mautog dyan, baka kaya minala. Sorry ho mga kababayan. Di ba? Iwasan nyo po yung mga pangintriga. Ano? Hindi lahat ng Pilipino mapapaniwala ninyo. Hindi lahat ng kapwa natin Pilipino ay iisipin na ganun niya. Si Bongbong Marcos ang may pakana niyan. Si Bongbong Marcos ang nag-utos dyan sa tao na yan upang sa ganun sagasaan yung mga nagmamaisog-maisog doon. Diyos ko po, Lord. Actually, ang konti-konti nga nung maisog nila, mga bossing, ilan na lang ho yun. Di ba? Sabi ni Ma'am Eva Punsalan, Mark, 11 lahat. 11 po ba? 11 lahat. Hindi siya mo. Sabi ni Ma'am Eva Punsalan, Mark, 11 lahat ang patay on the spot at marami pang nasa ospital. Sabi ni Dane Slit, sorry for my words, mga DDS. Maraming deboto sa Poong Nazareno dyan sa Maynila. Pero ang sinusuportahan, isang taong maraming nilabag sa batas ng Diyos. At minumura pa ang Diyos ng mga DDS. Ayan nga ho yung tinatanong ko sa kanila Gusto kong maliwanagan kung ano yung tumatakbo sa isipan ho nila, mga bossing. Gusto kong maliwanagan kung ano yung mga tumatakbo sa isip nila, kung paano sila, kung ano yung nasa isip nila, no, habang minumura ng dating Pangulong Duterte,
Si Pope. Diba? Na-traffic ng 5 oras. Sino ba yung dumating dyan? Si Pope po, nandyan. Ay, gusto kong tawagan si Pope. PI ka, Pope, umuwi ka na. Saklap nun bilang isang Katoliko. Tapos ano pa ang maririnig natin? Kay dating Pangulong Duterte, sino ba tong ano na to? Sino ba tong estupido na to? May PI pa yun. Pati mga kaparian po, minumura. Di ba? Yun yung gusto kong gusto kong matutunan kung bakit ganun at patuloy pa din silang nakasuporta. O dahil, para ho sa kanila, naku, si dating Pangulong Duterte yan. No? Si dating Pangulong Duterte yan, exempted yan. Kapag siya nagmura, exempted yan. Kapag siya yun ng bastos ng mga kababaihan, ng halik ng mga OFW, exempted yan. Diba? Pero kay Bongbong Marcos, kapag kami nangyari sa Pilipinas o kung anumang sakuna, kasalanan ni Bongbong Marcos yan. Ang gulo ho nila, no? Sabi ni Faye Corners, diyan sa TikTok, lahat sisi kay PBBM. Napakakitig ng mga utak na nakakasawa na sila. Dahil ho yan, doon sa pagiging panatiko nila kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. No? Yun talagang nilalapastangan na. Yung kanilang relihiyon. Okay lang yan. Dito kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga kalaban ng mga Duterte at pilit kinakalaban ng mga Duterte, kahit hindi ho kasalanan ng ating presidente, pilit na isinisisi ho sa kanila. Ano po? Pilit na isinisisi sa kanila. Ay, Diyos ko mga DDS. Bigyan mo ng 20 pesos na bigas, paulit-ulit nilang hinihiling, halos 1 taon nilang hinihiling. Yung pangako po, yung pangarap at pangako, naging iisa na lang po ang ibig sabihin sa kanila. Dahil sa gutom siguro, di makabili ng bigas, mabigyan mo ng bigas ngayon, iba pa din ang sasabihin. Lahat sinisisi kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Minsan mapapaisip ka, may mga utak pa ba tong mga to? Ano? O talagang sadyang mga bulag na itong mga ito? Kahit ano na lang. Si Bongbong Marcos ang may kasalanan yan. Yung mga pananagasa dyan sa Canada, si Bongbong Marcos ang nagutos niyan. Di ba? Kasi naman kung ano-ano sinasabi nyo. Tsaka kapag mga bossing napansin sila, pabiktim. Bigla hong mga magiging pabiktim ho, mga kababayan. Kagaya na lang nito, kay dating Pangulong Duterte. Yung inaresto po. Inaresto ng PNP dahil po nakipag-ugnayan at humingi ng tulong ang Interpol sa Philippine National Police. Yung tipo ho bang, ano ang ginawa sa inyo ni dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Tinraidor nyo ang dating Pangulong Duterte. Sinasabi yun kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala ho, mga kababayan, sa lahat ng maisog nila, sobra-sobra, below the belt yung banat lagi nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. Tapos parang parang kapag yung nandiyan na, inaaresto na, parang magkaibigan yung dalawa na yun. Bakit tinraider mo ang dating Pangulo? Pabiktim pa ho. Mga bossing. Di ba? Sabi ni Josie Osorio, taga Vancouver ako. Po, we are all sad sa nangyaring heartbreaking talaga ang trahedya. Di ba? At ang sinasabi nga ho, mga kababayan, na posible at tinitingnan na dahilan ay may kapansanan sa pag-iisip po. No? So, hindi muna tayo maghuhusga diyan sa nangyari. Sabi ni Bangis 2.0, no pro-China, present, MR sa kalam. Salamat po. Anyway, iwanan na ho natin niya si Robin Padilla at magbabasa pa po yan ng libro ng pagkahaba-haba at sasabihin po ni Tolentino, ang haba ng binasa mo. Hindi yan ang ibig sabihin natin at malayo yan
sa pinag-uusapan natin. At dahil nga po, mga bossing, doon sa mga pinaggagawa ni Inday Sara Duterte, no? Dahil nga po doon sa mga pamaisog-maisog nila, yung mga utog-utog. Dati ho, talagang ang dami sumasama po. Miski si Sara Duterte lang ho, ang ating vice-presidente, ang pumunta sa isang maisog o ang pumunta doon sa isang pagtitipon. Dinudumog na ho ng tao, mga kababayan. No?